Ako ay gumawa ng isang tula na maaring makapagpabukas sa mga matang hindi nakakakita ng isang bagay na sobra ang importansya. Ito'y pinamagatang edukasyon pa nga ba'y mahalaga? Edukasyon nga ba'y mahalaga? Tara, ating alamin ang kasagutan sa katanungang ito. Tila nagbabago na nga ang takbo ng mundo, yung tipong sa bawat paglipas ng mga araw ay ganun din kabilis kung paano matuto. Sabihin na natin hindi madaling pumili ng tatahaking landas, hindi rin natin matitiyak kung ano nga bang naghihintay sa atin sa hinaharap. At ngayon, ating pakinggan ang kwento ng isang mamang nangarap at nagsumikap. Ako, isang simpleng Pilipino, ngunit nangarap ng gusto na dumating sa puntong handang magbuwis ng buhay para sa bayang iniibig ko. Hindi naging madali ang landas na tinahak ko, yung tipong sa unay pinagkaitan ng eskwelahang gusto, pero pinili pa rin ang sinisigaw nitong puso. Pinagkaitan ng karapatang maging malaya ang aking bansa dahil sa mga sakim at mapang-aping banyaga. Diskriminasyon, mapapisikal man o talas ng isipan ng basehan, hindi na maiwasan ang ganitong sitwasyon. Alam mo bang naranasan ko rin ang mahusgahan? Muntikan pa nga akong hindi makapasok sa gusto kong paaralan dahil sa pisikal kong anyo na sa mata ng tao ay maliit ako para sa edad ko. Pinagkaitan ng karapatang sumali ng patimpalak at manalo dahil sa Pilipino daw ako. Pero hindi ako sumuko at kailanmay hindi ko kinahiya ang bansang Pilipinas sa mata ng kahit na sino. Nag-aral ako sa Ateneo at sa ibang paaralan sa iba't ibang dako ng mundo. Hindi na kontento sa isang kurso kaya na may binansagan akong matalino. Talino, hindi lang iyan ng puhunan ko, kundi maging sipag, tiyaga at pagmamahal sa pamilya at bansa. Nag-aral ako ng nag-aral, hindi para sa pansariling kagustuhan, kundi para sa pangarap kong kalayaan ng bansang Pilipinas sa kamay ng mga dayuhan. Edukasyon ang naging sandata para labanan ang mga mapang-aping banyaga. Edukasyon ang ginamit para makita at marinig ng kapwa ko Pilipino ang mga kahayupang ginagawa ng mga dayuhan sa bayan ko sa pamamagitan ng mga sulat ko. Sa mga sulat na ito ay nabuksan ang mga nagbubulagang mata at puso at naging dahilan din ng pagtatapos ng buhay ko. Sa mga bawat letra na aking sinulat, ang tanging tumatakbo sa isipan ay nag-aral ako ng gusto para sa bawat Pilipino at sa bayang iniibig ko. Ako'y nahirapan, sinaktan, nangarap nagsumikap ng ibang bansa para lumawak ang kaalaman, nagsulat para sa kalayaan ng bayan, lumaban, nakulong, pinatay, ngunit nag-iwan ng marka para sa bansa. Ito ang kwento ng mamang si Ako, Jose Rizal. Nagbabalik para ipaalam sa iyo na nasa kamay mo ang pagbabago. Sa kwentong ito, may isang bagay na nais iparating si Rizal sa iyo. Sana'y natanggap mo. Kaya't bilang isang tao na nakakaranas ng ganitong klaseng mundo, naniniwala akong edukasyon ang magmumulat sa iyong mga mata sa totoong kalagayan ng mundo, magbibigay ng kaalaman para ikay matuto, magbubukas ng madaming pinto, magbibigay ng solusyon sa mga problemang kinakaharap mo, at maging daan tungo sa mga pangarap na ninanais mo. Edukasyon ang magbibigay sa iyo ng impormasyon kung paano nga ba mamuhay dito sa mundo at kung paano harapin ang mga pagsubok na may matibay na puso. Kaya't isipin mo, edukasyon pa nga ba'y mahalaga? Ang takbo ng pamumuhay mo ngayon ay maaari pang magbago. Nakasalalay lang naman ito sa mga desisyon na pipiliin mo. Bigyang importansya ang edukasyon o puro na lang imahinasyon at mananatili dito sa mundo na puno ng diskriminasyon. Kaibigan, isipin mo ang kinabukasan mo.